Hi guys! We're going home to Maasin, Southern Leyte para sa pinakahihintay naming event. Isang taon din namin tong hinintay ang church wedding ng aking BFF na sina Army at Randy all the way from California. So here we are at Iona Spa, owned by my BFF Noel and Ida para sa isang surprise bridal shower. At wala talagang kaalam-alam ang ating bride-to-be dahil busy pa ito sa pagpaparepair ng kanyang gown. Itinaon din namin ang surprise na ito sa ibinok niyang mani and pedi session sa kanyang mga bridesmaid. So hindi talaga siya maghihinala. Having manicure and pedicure with friends ang isang magandang idea din if you're planning a bridal shower. Muntik na ngang hindi matuloy ang pa-surprise namin sa venue na ito dahil of all days ay sa araw na ito pa nag-announce ng brownout. Grabe naman! Good thing at hindi natuloy ang brownout sa lugar na ito kaya dali-dali kaming nag-decorate. First time kong magpa-manicure and pedicure kasi natatakot ako and grabe talaga napakagaan ng kamay ng kanilang manicurista. So yan, kudos to Iona Spa, highly recommended. Sa mga gustong i-treat ang kanilang sarili at loved ones, visit Iona Spa located at Abgao, Maasin, Southern Leyte. Aside sa napakaganda nilang lugar na kahit saan pwedeng magpa-picture, ay well sanitize ang kanilang mga gamit, mababait ang mga staff, at ang kanilang mga nail polish ay imported at hindi basta-basta. Guys, barato ra diri ang presyo and super worth it. Ilbutang lang na ko ang contact number sa gustong magpa-schedule. So, this is not sponsored pero dali ka ko istoryahon. Iona Spa, baka naman! Nag-e-enjoy na ang mga Disney princesses dito. Yan halata naman. Then yung iba naman, inaantok na dahil maganda daw ang pa-foot spa. Hindi ko naman na-try. Baka wala na tayong video kasi nakatulog na ako. Since Friday pa ito ay nag-absent na kami sa school and yung iba dito ay nag-leave na from work. So hindi talaga namin pwedeng mawala kami sa araw ng kasal ng aming BFF and since kailangan pa namin mag-travel ng barko, kailangan talaga naming maglaan ng isang araw for emergency. Baka naman on Friday pa kami mag-travel, baka biglang walang biyahe. So yun, advance na kaming mag-isip. And here's our snack. So grabe, nagpapapansin yata ang cupcake pero hindi ko na yan na-try. Pati cake, konti lang. And meron pa yung pizza kasi pag kumain pa ako ng madami, hindi na magkasya ang dress ko. Ogning abot na ang bride-to-be at nagulat siya dahil hindi siya nakapag-prepare. O diba, ang galing naming mag-surprise dahil hindi kami nahuli. Ingat na ingat talaga kaming nagchat-chat sa aming mga plano. Baka magkamali kami ng GC na i-message. Yan, nagalit ng slight ang bride kasi naka-t-shirt lang siya. But anyway, buti na lang naka-white din siya kasi yun talaga ang planned color namin. So timing pa din. Masasabi kong isa sa napaka-espesyal na event ang wedding na ito dahil more than a decade din kaming hindi nagkasama. Kaming 5 magkakaibigan. Sila yung kasama kong nag-mature. Despite distance, despite different time zones, ay solid pa rin kami. Finally, the day has come. Yan sakala na, kasala na pala, wala ng atrasan. Bali, 2 PM ang wedding ceremony, but 1:30 ay dapat nasa church na kami. So here we are sa hotel kung saan sila nagre-ready. At this time, medyo takot si Darlang magpa-makeup kasi may allergy siya, kaya ayaw na ayaw niyang mini-makeupan. Yan, but anyway, excited naman din siya. Kahit 2 PM pa ang wedding, ay maaga dapat magre-ready ang part sa entourage para sa pictorials. Hotel tour muna tayo. Napakaganda talaga ng lugar na ito and perfect for photoshoot. And thank God, napakaganda ng araw na to. And it's a dream come true talaga. Panalangin namin na hindi uulan para hindi mahirapan yung mga tao at saka mga bisita. And of course, yung bride talaga na maghihintay sa labas. So grabe, this is Maasin guys. Welcome to Maasin City!
Eto na ang eksena habang nagre-ready ang lahat, and as early as 10 AM ay ready na ang bride at nagpo-photoshoot na. Isang tip din ito para sa ikakasal to invest and hire official photographer for remembrance dahil masarap balik-balikan ang araw na ito. Kudos to the wedding coordinator, the organizers, mga makeup artists dahil grabe ang gaganda nilang lahat, lalong-lalo na ang ating bride. And big thanks din sa aming mga fairy godmother na sina Glenn and Poy dahil pinaganda nila kaming lahat. Hesitant si Darla at first magpa-makeup, but I'm glad happy naman siya sa outcome ng kanyang look. And it's now my turn, so paminsan-minsan lang tayong maganito, so itodo na natin. Oy, Ivana Alawi, ikaw ba yan? Woo! I'm happy for Darla kasi first time niyang maging part ng entourage and nagustuhan niya ang damit. Bagay na bagay sa kanya. I love the design. And at this point, ready na ang lahat na pumunta ng simbahan. Yan, maraming salamat kina Army at Randy for providing pack lunch para hindi magutom yung mga nandito. Ayaw ko na sanang kumain kasi baka hindi magkasya ang aking damit, but huy, 6 PM pa ang dinner. Sa mga nagpa-plan magpakasal dyan, try nyo na ang chocolate brown na motif kasi ang ganda niyang tingnan at nakakaputi din. Hala, hindi nagpahuli ang mga auntie. Yan, Kembot, go habang hindi pa masakit ang mga paa. Eto na si Darla at Kuya Jairus. They are part of the junior bridesmaid and junior groomsmen. And eto na din si Ayla Rain. She is the angel of the bride. And here comes the mother of the bride, Mama Delia. Wala na pala akong video sa pagpasok ng bride. Gusto ko kasing ma-feel ang moment na yon. At medyo teary-eyed ako at this point dahil sobrang masaya ang puso ko para sa kanilang family. Dream come true na aking sisterette na maikasal sa simbahan na to. And by the way, way back 2013 ay kasal na sila sa isang civil wedding ceremony. Yan, pretty naman na aming mga baby girl. So finally, nakahinga na kami ng maluwag dahil ako naman din ay part ng veil sponsor. So, syempre may role tayo and finally nagawa naman natin ng maayos. At andito na tayo sa exciting part. It's dinner time here at Lourdes Convention Center. Grabe, sobrang ganda ng venue nila. At this point, very light na ang mood. Of course, wala nang poproblemahin na gown na hindi magkasya. And here's Ate Ayla, kumanta siya para sa kanyang mommy at daddy. Medyo naiyak ako dito. Good thing masaya ang MC na nakuha nila. Nag-enjoy ang lahat. And nandito din kami. Ewan ko lang kung nag-enjoy din sila sa dance namin na parang practice lang na naging performance na. Siguro naman, individual grading ito. And it's time to go now. So, bonggang-bongga talaga ang wedding na ito. And it's kind of a family reunion na din kasi ang tagal nilang hindi nakauwi. And kudos to all sa mga tao behind this event. Thank you so much for making this day a memorable one. And bumalik muna kami ng hotel para magbihis. And this is Villa Romana at night, guys. Sobrang ganda. And before kami bumalik ng Cebu ay nag last minute meet up muna kami at pumunta kami dito sa isang coffee shop, ang Imshin. Yan, umagang-umaga pa, kakabukas lang yata nito and kami lang ang tao and ready to deliver na yung mga cakes nila, ang cute. And meron din silang masasarap na mga dessert and binisita talaga namin dito ang kanilang masarap na halo-halo. So meron silang mga slices of cakes dito and grabe yung halo-halo talaga nila ay pang Kuya J ang level. Sobrang sarap. At habang binalikan ko ang moment na to, ay medyo emotional ako kasi parang ang layo na pala ng narating namin. Ayun pa sa katagang malayo pa pero malayo na. Dahil nung dati ay nag-i-end yung araw namin sa pangunguha ng bayaba sa bukid at masaya na kami doon. At ngayon, who would have thought na sa ganitong lugar na kami magre-relax at magkwentuhan. And that
that's it. Maraming salamat sa nanood ng isa sa pinaka-importanting video na ginawa ko sa channel na to. Bye guys!